Akala mo pamilya mo ang pinakaligtas mong lugar. Pero paano kung sila mismo ang dahilan kung bakit lagi kang nagdo-doubt sa sarili mo? Paano kung ang pagmamahal na kinalakihan mo ay hindi pala pagmamahal kundi kontrol? Sa psychology, may isang masakit na katotohanan. Ang unang taong nagtuturo sa iyo kung sino ka, ay kadalasan sila rin ang unang sumisira sa identity mo. Hindi lahat ng sugat may pasa. May mga sugat na nakatago sa guilt, sa utang na loob, sa mga salitang pamilya mo pa rin sila. At ang mas malala, hindi mo namamalayang dala mo pa rin ang trauma na iyon hanggang sa pagtanda. Sa video na ito, uusisain natin ang psikolohiya sa likod ng toxic family dynamics. Kung paano ito nabubuo, bakit ito tumatagal, at bakit napakahirap kumawala kahit alam mong nasasaktan ka na. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit sila ang unang sumisira sa iyong isip? May isang masakit na katotohanan sa psychology na bihirang pag-usapan. Ang unang taong nagturo sa iyo kung sino ka, ay siya ring may pinakamalaking kapangyarihan na sirain kung paano mo nakikita ang sarili mo. Sa unang 7 taon ng buhay, ang utak ng bata ay parang espongha. Lahat ng salita, tono at reaksyon ng magulang ay nagiging bahagi ng kanyang identity. Kapag lagi mong naririnig ang arte mo, wala kang kwenta, o buti pa ang kapatid mo, hindi lang iyon simpleng salita. Unti-unti itong nagiging paniniwala. Sa psychology, tinatawag itong internalized belief system. Hindi mo na kailangan ng taong magpapaalala sa iyo na kulang ka. Ikaw na mismo ang gumagawa noon sa sarili mo. Ganito gumagana ang toxic family dynamic. Hindi ito laging sigawan. Hindi ito laging pisikal na abuso. Minsan tahimik ito. Minsan nakatago sa biro. Minsan nakabalot sa salitang para sa'yo rin naman ito. Kapag ang pagmamahal ay may kasamang kondisyon, natututo ang bata na ang worth niya ay nakadepende sa performance. Kapag mataas ang grades, may approval. Kapag sumunod, may validation. Pero kapag nagkamali, may withdrawal ng affection. Dito nabubuo ang anxious attachment at people-pleasing behavior. Sa loob ng toxic family, madalas may roles na hindi napapansin. May tinatawag na golden child at may black sheep. Ang golden child ang laging tama, laging bida. Ang black sheep ang laging may mali, kahit minsan wala naman talaga. Kapag paulit-ulit kang inilalagay sa isang role, nagsisimula kang maniwala na iyon ka talaga. Ito ang tinatawag na labeling effect. Kapag sinabi sa iyo ng sapat na beses na ikaw ang problema, sisimulan mong hanapin ang mali sa sarili mo kahit wala. Ang mas delikado pa rito, dala mo ang pattern na ito hanggang adulthood. Sa trabaho, pakiramdam mo hindi ka sapat kahit competent ka naman. Sa relasyon, tinatanggap mo ang bare minimum dahil sanay kang kailangang paghirapan ang pagmamahal. Kapag may naninigaw sa iyo, hindi ka na nagugulat. Pamilyar ito, parang bahay. Sa psychology, may konsepto ng familiarity comfort. Mas pinipili ng utak ang pamilyar kaysa sa healthy kung iyon ang nakasanayan. Kaya kahit masakit, bumabalik ka sa parehong dynamics. Dahil iyon ang normal sa'yo. Pero narito ang mahalagang tanong. Kasalanan mo ba kung nabuo ka sa ganitong environment? Hindi. Ang isang bata ay hindi pumipili ng sistema kung saan siya lalaki. Hindi niya kontrolado ang emotional maturity ng kanyang magulang. Hindi niya kasalanan kung siya ay minanipula, kinumpara o ginamit bilang emotional punching bag. Ang problema nagsisimula kapag hindi mo na kinwestiyon ang mga paniniwalang itinanim sa'yo. Ang toxic family ay maaaring unang sumira sa isip mo. Pero hindi nila kailangang maging huling magdidikta kung sino ka. Ang awareness ang unang hakbang. Kapag naintindihan mo kung saan nanggaling ang boses na nagsasabing hindi ka sapat, mas madali mo itong mapapalitan. Ang tunay na paglaya ay hindi palaging paglayo sa pamilya. Minsan ito ay paglayo sa bersyon ng sarili mong nabuo dahil sa kanila. 2. Pagmamahal o manipulasyon. May isang tanong na bihirang itanong ng isang anak. Minahal ba talaga ako o kinontrol lang? Sa maraming pamilya, ang pagmamahal ay hindi malinaw. Hindi ito diretsong pananakit. Hindi rin ito laging sigawan. Minsan ito ay overprotection. Minsan sobrang paghihigpit. Minsan guilt.
At kadalasan ito ay nakatago sa linyang ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Sa psychology, may tinatawag na conditional love. Ito ang uri ng pagmamahal na may kapalit. Mahal ka kapag sumusunod ka. Kapag mataas ang grades mo. Kapag naaabot mo ang inaasahan. Pero kapag pumalpak ka, biglang may lamig. May disappointment. May emotional distance. Unti-unting natututo ang bata na ang pagmamahal ay hindi stable. Kailangan itong paghirapan, kailangan itong patunayan. Dito nagsisimula ang manipulation na hindi agad napapansin. May mga toxic parents na gumagamit ng guilt bilang kontrol. Kapag gusto mong gumawa ng sariling desisyon, sasabihin nila, pagod na ako para sa'yo, tapos ganyan ka lang. O kaya naman, wala kang utang na loob. Sa ganitong paraan, hindi ka nila direktang pinipigilan. Pero kinokontrol nila ang emosyon mo para hindi ka makaalis sa gusto nila. May tinatawag din sa psychology na emotional enmeshment. Ito ang sitwasyon kung saan walang malinaw na boundaries sa pagitan ng magulang at anak. Ang anak ay nagiging emotional support ng magulang. Siya ang sinasabihan ng problema sa relasyon. Siya ang ginagawang kakampi laban sa ibang kapamilya. Unti-unti nawawala ang sariling identity ng bata dahil nakatali ito sa emosyon ng magulang. Ang mas komplikado pa, hindi lahat ng toxic parents ay masamang tao. Minsan sila rin ay produkto ng sariling trauma. Minsan ang paraan nila ng pagmamahal ay iyon lang ang alam nila. Pero ang pagiging sugatan nila ay hindi dahilan para sugatan ka rin. Kapag lumaki ang isang tao sa ganitong environment, madalas nahihirapan siyang magtiwala sa sarili. Kapag may gusto siyang desisyon, may boses sa isip niya na nagsasabing mali ka. Kapag may nagpakita ng pagmamahal, nagiging suspicious siya. Kapag may nagbigay ng criticism, parang bumabalik siya sa pagkabata. Ito ang epekto ng psychological conditioning. Hindi mo namamalayan, dala mo ang pattern ng control sa mga susunod mong relasyon. Maaaring maging people pleaser ka. O kaya naman sobrang defensive. Dahil sa loob mo, may takot na kapag hindi ka perpekto, mawawala ang pagmamahal. Ang mahalagang maunawaan ay ito. Ang tunay na pagmamahal ay may respeto sa boundaries. Hindi nito kailangang takutin, ipahiya, o manipulahin para lang manatili ka. Hindi nito ginagamit ang utang na loob bilang tali. Kapag nagsimula mong kilalanin ang pagkakaiba ng pagmamahal at manipulasyon, doon ka palang nagkakaroon ng kapangyarihan. Hindi para siraan ang magulang mo, kundi para protektahan ang sarili mong mental health. Dahil minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay hindi lahat ng tinawag na pagmamahal ay tunay na pagmamahal. 3. Bakit mahirap iwan ang toxic family? Kung alam mong nasasaktan ka na, bakit hindi ka pa rin makaalis? Ito ang tanong na madalas ibato sa mga taong lumaki sa toxic family. Kung alam mong mali ang trato sa'yo, bakit hindi ka nalang umalis? Kung alam mong minamanipula ka, bakit hindi ka lumayo? Sa psychology, ang sagot dito ay hindi simpleng kahinaan. Mas malalim ito kaysa sa lakas ng loob. Una, may tinatawag na trauma bond. Ito ay emosyonal na koneksyon na nabubuo sa pagitan ng taong nananakit at ng taong nasasaktan. Kapag ang pagmamahal at pananakit ay paulit-ulit na magkasama, nasasanay ang utak sa cycle. May sakit tapos may konting lambing. May sigaw tapos may sorry. Ang ganitong pattern ay naglalabas ng stress hormones at pagkatapos ay relief. Unti-unting nagiging addictive ang cycle na ito. Ikalawa, nandyan ang utang na loob at cultural expectation. Lalo na sa mga pamilyang malapit ang relasyon, tinuturo na ang pamilya ay hindi iniiwan. Kahit anong mangyari, pamilya mo pa rin sila. Kapag naiisip mong lumayo, may kasamang guilt. Parang ikaw ang masama. Parang ikaw ang walang respeto. Ang guilt na ito ay hindi basta emosyon. Ito ay psychological anchor. Pinipigilan ka nitong gumawa ng desisyon na pabor sa sarili mo. Ikatlo, may konsepto ng familiarity comfort. Mas pinipili ng utak ang pamilyar kaysa sa hindi kilala. Kahit masakit ang environment, ito ang alam mo. Ito ang nakasanayan mo. Ang pag-alis ay nangangahulugan ng uncertainty. At para sa utak, ang uncertainty ay parang banta. Kaya minsan, mas pinipili mong manatili sa sigurado ng sakit kaysa sumugal sa hindi tiyak na kapayapaan. May isa pang dahilan. Identity attachment. Kapag lumaki ka sa isang sistema kung saan may role ka, tulad ng tagapag-ayos ng problema o black sheep ng pamilya,
Nagiging bahagi iyon ng pagkatao mo. Kapag umalis ka, parang nawawala ang papel mo. Parang hindi mo alam kung sino ka sa labas ng sistemang iyon. Ito ang dahilan kung bakit kahit financially capable ka na, kahit may sarili ka ng buhay, may invisible string pa ring humihila pabalik. Pero mahalagang maintindihan ito. Ang hirap umalis ay hindi ibig sabihin na tama ang ginagawa nila. At ang paglayo ay hindi automatikong kawalan ng pagmamahal. Minsan, ito ay anyo ng self-preservation. Sa psychology, ang growth ay kadalasang may kasamang discomfort. Kapag nagsimula kang maglagay ng boundaries, maaaring tawagin kang bastos. Kapag tumigil ka sa pagbigay, maaaring sabihan kang nagbago ka na. Ngunit ang totoo, hindi ka naging masama. Natututo ka lang maging healthy. Ang tanong ngayon ay hindi kung bakit mahirap umalis. Ang mas mahalagang tanong ay ito. Hanggang kailan mo hahayaang manatili sa isang sistemang unti-unting kumakain sa self-worth mo? Minsan ang tunay na lakas ay hindi ang pagtitiis. Ito ay ang pagdedesisyon na hindi na mauulit ang cycle. 4. Gaslighting sa loob ng pamilya. Tahimik na kontrol. May mga sugat na hindi mo makita at may mga kontrol na hindi mo maramdaman agad. Ito ang gaslighting. Sa loob ng pamilya, hindi ito laging halata. Walang sigawan. Walang direktang pagbabanta. Pero may paulit-ulit na pagbaliktad ng katotohanan. Kapag nasaktan ka at nagsalita ka, sasabihin nila, masyado kang sensitive. Kapag naalala mo ang isang pangyayari, sasabihin nila, hindi naman nangyari yan. Mali ang pagkakaalala mo. Unti-unti, nagsisimula kang magduda sa sarili mong memorya, sa sarili mong emosyon, sa sarili mong perception. Sa psychology, ang gaslighting ay isang uri ng emotional manipulation kung saan sinisira ang tiwala ng tao sa sarili niyang isip. Kapag paulit-ulit itong ginagawa, nababawasan ang self-trust. At kapag nawalan ka ng tiwala sa sarili mo, mas madali kang kontrolin. Sa pamilya, mas malakas ang epekto nito dahil bata ka pa lang ay sila na ang authority figure. Sila ang unang nagturo sa iyo kung ano ang tama at mali. Kapag sila ang nagsabing mali ang nararamdaman mo, mas malaki ang posibilidad na paniwalaan mo sila kaysa sa sarili mo. Halimbawa, kapag may favoritism sa bahay at nararamdaman mong mas pinapaboran ng kapatid mo, pero sasabihin sa'yo na nag-iimbento ka lang ng issue. Kapag may masasakit na salita at kinumpronta mo sila, pero sasabihin nilang biro lang iyon at ikaw ang walang sense of humor. Sa bawat ganitong pangyayari, nabubuo ang internal confusion. Ito ang tahimik na kontrol. Hindi ka nila pinipilit ng direkta, pero ginagawa nilang hindi valid ang realidad mo. May tinatawag na cognitive dissonance sa psychology. Ito ang mental discomfort kapag magkaiba ang nararamdaman mo at ang sinasabi ng taong may authority. Para mawala ang discomfort, mas madaling baguhin ang paniniwala mo kaysa labanan ng authority. Kaya sinasabi mo sa sarili mo, siguro nga ako ang mali. Habang tumatagal, nawawala ang confidence mo sa pagdedesisyon. Kailangan mo ng validation bago ka maniwala sa sarili mo. Sa mga relasyon, nagiging prone ka sa manipulation dahil sanay ka ng questionin ang sarili mong instincts. Ang pinakamapanganib sa gaslighting ay hindi lang ang kasinungalingan. Ito ay ang pagputol sa koneksyon mo sa sariling intuisyon. Pero may paraan para makawala. Nagsisimula ito sa pag-acknowledge na ang nararamdaman mo ay may basehan. Na hindi lahat ng emosyon mo ay exaggerated. Na may karapatan kang maramdaman ang nararamdaman mo. Kapag nagsimula kang magtiwala ulit sa sariling perception, unti-unting nawawala ang kapangyarihan ng gaslighting. Hindi ito mabilis, hindi ito madali, pero bawat beses na pipiliin mong paniwalaan ang sarili mo, binabawi mo ang kontrol na minsang inagaw sa'yo. Ang tunay na kalayaan ay hindi lang paglayo sa manipulasyon. Ito ay ang pagbabalik ng tiwala sa sarili mong isip. 5. Ang utang na loob trap, isang psychological weapon ng toxic family. May isang linya na halos lahat ng anak ay narinig na. Wala ka kung hindi dahil sa amin. Sa unang tingin, parang totoo. Natural na may responsibilidad ang magulang sa pagpapalaki ng anak. Pero sa toxic family dynamic, ang responsibilidad ay ginagawang utang. At ang utang ay ginagawang tali. Sa psychology, may konsepto ng obligation guilt. Ito ang pakiramdam na may moral kang utang na kailangang bayaran kahit hindi malinaw kung hanggang saan ang limitasyon.
Kapag pinalaki kang paulit-ulit na pinapaalala ang mga sakripisyo para sa'yo, unti-unti mong nararamdaman na may habambuhay kang bayarin. Hindi ito laging pera. Minsan ito ay pagsunod sa kursong hindi mo gusto, pananatili sa bahay kahit kaya mo nang bumukod, pagbibigay ng malaking bahagi ng sweldo kahit naapektuhan na ang sarili mong buhay. At kapag nagreklamo ka, babalik ang linya. Wala kang utang na loob. Dito nagiging psychological weapon ang utang na loob. Hindi ito simpleng pagpapahalaga sa sakripisyo. Ito ay control gamit ang guilt. Kapag lumaki ang isang tao sa ganitong environment, nahihirapan siyang mag-set ng boundaries. Kapag may gusto siyang tanggihan, may boses agad sa isip na nagsasabing masama kang anak. Kahit ang simpleng pag-prioritize sa sarili ay nagiging dahilan ng matinding konsensya. May tinatawag sa psychology na enmeshment. Ito ang sitwasyon kung saan ang identity ng anak ay halos nakadikit sa responsibilidad sa pamilya. Ang tagumpay niya ay para sa pamilya. Ang kita niya ay para sa pamilya. Ang desisyon niya ay kailangang aprobado ng pamilya. Unti-unting nawawala ang malinaw na hangganan kung saan nagtatapos ang obligasyon at nagsisimula ang sariling buhay. Ang problema, kapag ang utang na loob ay ginamit bilang kontrol, nawawala ang tunay na essence ng pagmamahal. Dahil ang totoong pagmamahal ay may kalayaan. Hindi nito kailangang ipaalala araw-araw ang ginawa nito para manatili ka. Mahalagang maintindihan ito. Ang pagpapalaki sa anak ay responsibilidad ng magulang. Hindi ito investment na may interest. Ang pagtulong sa pamilya ay maaaring gawin mula sa pagmamahal, hindi mula sa takot o guilt. Kapag nagsimula kang magtanong kung hanggang saan ang limitasyon ng utang na loob, hindi ka nagiging walang respeto. Nagiging aware ka lang sa sarili mong mental health. Ang tunay na respeto sa pamilya ay hindi dapat nakabase sa takot na matawag na walang utang na loob. Ito ay dapat nakabase sa mutual understanding at healthy boundaries. Ang tanong ay hindi kung may utang ka. Ang tanong ay ito. Hanggang kailan mo hahayaang gamitin ang utang na loob para kontrolin ang direksyon ng buhay mo? Minsan, ang pinakaunang bayarin na kailangan mong tapusin ay ang maling paniniwalang habang buhay kang may utang. 6. Golden Child versus Black Sheep. Lihim na hierarchy sa toxic family. Sa ilang pamilya, hindi pantay ang pagtingin sa mga anak. May isang laging tama at may isang laging may mali. Ito ang hindi sinasabing hierarchy sa loob ng toxic family. Ang tinatawag na golden child ay ang anak na laging pinupuri, laging ipinagmamalaki at madalas pinapaboran. Siya ang simbolo ng tagumpay ng magulang. Kapag may award siya, parang panalo ng buong pamilya. Kapag may pagkakamali siya, may palusot, may dahilan, may proteksyon. Sa kabilang banda, nariyan ang black sheep. Siya ang laging napapagalitan, laging kinukumpara, at madalas ginagawang halimbawa ng hindi dapat tularan. Kapag may problema sa pamilya, kahit hindi siya direktang sangkot, madalas sa kanya bumabagsak ang sisi. Sa psychology, ito ay tinatawag na role assignment. Kapag paulit-ulit kang inilalagay sa isang papel, nagsisimula kang umayon dito. Ang golden child ay maaaring lumaking perfectionist, takot magkamali dahil nakataya ang imahe niya. Ang black sheep naman ay maaaring lumaking may mababang self-esteem o kaya naman sobrang rebelde dahil iyon na ang tingin sa kanya. May malalim na epekto ang ganitong dynamic. Ang golden child ay hindi rin tunay na malaya. Nakakulong siya sa expectation. Kailangang lagi siyang mag-perform. Kailangang panatilihin ang imahe. Kapag bumagsak siya, hindi lang sarili niya ang pakiramdam niyang nabigo kundi buong pamilya. Ang black sheep naman ay unti-unting naniniwala na siya nga ang problema. Kahit may talento siya, natatabunan ito ng label. Kahit may mabuti siyang nagawa, mas napapansin ang mali. May konsepto sa psychology na self-fulfilling prophecy. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit na tinawag na pasaway o walang kwenta, may posibilidad na umayon siya sa label na iyon. Hindi dahil iyon talaga siya, kundi dahil iyon ang inaasahan sa kanya. Ang masakit, madalas hindi namamalayan ng magulang ang epekto nito. Maaaring dala rin nila ang sariling unresolved issues. Minsan, ang golden child ang extension ng pangarap na hindi nila naabot. At ang black sheep ang projection ng sariling insecurities. Habang tumatagal, naapektuhan ang relasyon ng magkakapatid. Nagkakaroon ng inggit, kompetisyon at tahimik na galit.
Hindi dahil likas silang magkalaban, kundi dahil inilagay sila sa magkaibang pedestal. Kapag tumanda na, dala pa rin ang roles na ito. Ang Golden Child ay maaaring mahirapan kapag wala nang pumapalakpak. Ang Black Sheep ay maaaring maghanap ng validation sa maling lugar o patunayan ng sarili. Pero mahalagang maintindihan ito. Ang roles na ibinigay sa iyo ay hindi permanenteng identity. Hindi ka Golden Child dahil iyon ang tunay mong halaga. At hindi ka Black Sheep dahil iyon ang tunay mong pagkatao. Ang hierarchy na ito ay sistema, hindi katotohanan. Kapag naunawaan mo kung paano ka na-label, nagsisimula mong paghiwalayin ang sarili mo sa papel na ipinilit sa'yo. At doon nagsisimula ang pagbuo ng mas malinaw at mas malayang identity. Hindi ikaw ang role na ibinigay sa'yo. Ikaw ang pipili kung sino ka sa labas ng sistemang iyon. 7. Emotional blackmail ng pamilya. Bakit lagi kang guilty? May mga pagkakataon na wala ka namang ginagawang masama, pero pakiramdam mo may kasalanan ka. May mga desisyon kang para sa sarili mo, pero pagkatapos mong gawin mabigat ang dibdib mo. Bakit ganito? Sa loob ng toxic family, madalas ginagamit ang emotional blackmail bilang paraan ng kontrol. Hindi ito lantaran. Hindi ito laging galit. Minsan ito ay tahimik na paglalambing na may kasamang pressure. Minsan ito ay linyang, bahala ka na kung yan ang gusto mo. Minsan naman ay, sige, sanay na naman kaming hindi priority. Sa psychology, ang emotional blackmail ay isang manipulative strategy kung saan ginagamit ang takot, obligasyon at guilt para makuha ang gusto ng isang tao. May pattern ito. Kapag hindi mo ginawa ang gusto nila, may withdrawal ng affection, may malamig na pakikitungo, o may dramatikong pagpakita ng lungkot. Unti-unti, natututo ang isip mo na iwasan ang conflict sa pamamagitan ng pagsunod. Dahil kapag sumunod ka, may kapayapaan. Kapag tumanggi ka, may tensyon. Kaya mas pinipili mong isantabi ang sarili mong pangangailangan kaysa harapin ang emotional discomfort. Ito ang dahilan kung bakit laging may guilt kahit tama naman ang desisyon mo. May tinatawag sa psychology na fear-obligation-guilt cycle. Una, may takot na baka magalit sila o i-reject ka. Pangalawa, may pakiramdam ng obligasyon dahil pamilya mo sila. Pangatlo, may guilt kapag hindi mo natugunan ang inaasahan nila. Ang cycle na ito ang nagpapanatili ng kontrol. Ang mas delikado, kapag nasanay ka sa ganitong dynamic, dala mo ito sa ibang relasyon. Nagiging people pleaser ka. Nahihirapan kang magsabi ng hindi. Kapag may nagpakita ng disappointment, parang bumabalik ang dating takot. Pero mahalagang maunawaan ito. Ang pagkakaroon ng boundaries ay hindi kawalan ng pagmamahal. Ang pagsabi ng hindi ay hindi automatikong pagiging masamang anak. Ang totoong pagmamahal ay hindi nangangailangan ng emotional hostage. Hindi nito kailangang iparamdam sa iyo na responsable ka sa emosyon ng lahat. Kapag naramdaman mong may guilt kahit alam mong hindi ka naman nananakit o nanlalamang, huminto ka sandali at magtanong. Ito ba ay guilt dahil may mali akong ginawa o guilt dahil may hindi ako sinunod? Malaking pagkakaiba iyon. Ang healthy guilt ay nagtuturo kapag may nasaktan ka, pero ang manipulated guilt ay nagpipigil sa iyo maging malaya. Sa huli, hindi mo kontrolado ang magiging reaksyon ng pamilya mo kapag naglagay ka ng hangganan. Pero kontrolado mo kung patuloy mong hahayaang gamitin ang guilt bilang tali sa leeg mo. Minsan, ang unang hakbang sa tunay na kalayaan ay ang pagtanggap na hindi mo kailangang akuin ang emosyon ng lahat. Hindi ka ipinanganak para maging tagapag-ayos ng lahat ng problema. May karapatan ka ring pumili ng kapayapaan para sa sarili mo. 8. Trauma band sa pamilya. Bakit ka bumabalik kahit nasasaktan ka? Alam mong nasasaktan ka na. Alam mong paulit-ulit lang ang cycle. Pero bakit tuwing lalayo ka may humihila pabalik? Sa psychology, may tinatawag na trauma bond. Ito ay malakas na emosyonal na koneksyon na nabubuo sa pagitan ng taong nasasaktan at ng taong nananakit. Hindi ito simpleng attachment. Ito ay koneksyong nabuo sa gitna ng sakit at pansamantalang lambing. Sa loob ng pamilya mas komplikado ito dahil hindi ka lang basta nakakabit sa kanila, nakaugat ang identity mo sa kanila. Kapag lumaki ka sa environment na may halong pagmamahal at pananakit, nasasanay ang utak sa unpredictability. May sigawan, tapos may yakap, may masasakit na salita,
tapos may sorry or regalo. Ang ganitong pattern ay naglalabas ng stress hormones at pagkatapos ay relief hormones. Ang relief ang nagiging reward. Unti-unti, natututo ang isip mo na hintayin ang good moments kahit gaano karami ang bad moments. Dahil kapag dumating ang konting lambing, pakiramdam mo sulit ang lahat ng tiniis mo. Ito ang dahilan kung bakit kahit nasasaktan ka, umaasa ka pa rin na magbabago sila. Na baka sa susunod, mas magiging maayos. Na baka kung mas iintindihin mo sila, titigil din ang cycle. May isa pang faktor. Sa pamilya, may malalim na pangangailangan para sa belonging. Ang utak ng tao ay wired para manatili sa grupo. Sa sinaunang panahon, ang paglayo sa grupo ay katumbas ng panganib. Kahit ngayon dala pa rin natin ang instinct na iyon. Kaya ang pagputol ng relasyon sa pamilya ay parang banta sa survival ng isip. Kapag sinubukan mong lumayo, maaaring maramdaman mo ang matinding lungkot, guilt, o anxiety. Hindi dahil mali ang desisyon mo, kundi dahil nasanay ang sistema mo sa cycle na iyon. Ang absence ng drama ay maaaring magmukhang emptiness. May tinatawag sa psychology na intermittent reinforcement. Kapag ang reward ay hindi laging ibinibigay, mas lalong tumitibay ang kapit. Parang pagsusugal. Hindi mo alam kung kailan ka mananalo pero umaasa ka. Sa toxic family, ang reward ay approval o affection. Dahil hindi ito palagi, mas lalo mo itong hinahabol. Pero mahalagang maintindihan ito. Ang trauma bond ay hindi patunay ng malalim na pagmamahal. Ito ay patunay ng malalim na conditioning. Kapag nagsimula mong makita ang pattern sa halip na ang pangako, unti-unti mong nababawasan ang kapangyarihan ng bond na iyon. Hindi ito madaling putulin. Kadalasan kailangan ng oras, support system, at matinding self-awareness. Ang tanong ay hindi kung bakit ka bumabalik. Ang mas mahalagang tanong ay ito, handa ka na bang putulin ang cycle kahit pansamantalang masakit ang paglayo? Minsan ang sakit ng pagputol ay mas maikli kaysa sa sakit ng paulit-ulit na pananakit. At doon nagsisimula ang tunay na paghilom. 9. Silent treatment sa bahay. Psychological abuse na hindi nakikita. Hindi ka sinigawan, hindi ka pinahiya sa harap ng iba, pero ilang araw kang hindi kinakausap. Sa unang tingin, parang maliit na bagay lang ito. Tahimik lang naman. Walang gulo. Pero sa psychology, ang silent treatment ay maaaring isang anyo ng emotional manipulation at psychological abuse. Ang tao ay likas na nangangailangan ng koneksyon. Kapag bigla kang inalisan ng komunikasyon ng walang malinaw na paliwanag, nagkakaroon ng anxiety ang isip. Nagsisimula kang magtanong sa sarili mo, ano ang nagawa kong mali? Bakit ako ini-ignore? Paano ko ito aayusin? Sa loob ng toxic family, ang silent treatment ay kadalasang ginagamit bilang parusa. Kapag may nagawa kang hindi nila gusto, hindi ka nakakausapin. May malamig na presensya, may distansya sa mesa, may biglaang pagbabago ng tono, walang direktang pag-uusap pero ramdam mo ang tensyon. May tinatawag sa psychology na social rejection pain. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pakiramdam ng pag-ignore ay maaaring mag-activate ng parehong bahagi ng utak na responsable sa physical pain. Ibig sabihin, ang emotional isolation ay hindi lang simpleng tampo. Ito ay totoong masakit sa isip at katawan. Habang tumatagal, natututo ang isang bata na iwasan ang conflict sa pamamagitan ng pagsunod. Dahil ang kapalit ng pagtanggi ay katahimikan. At ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa sigawan. Mas madaling harapin ang galit kaysa sa pagiging invisible. Unti-unti, nasisira ang sense of security. Kapag hindi mo alam kung kailan ka kakausapin o hindi, nagiging hyper-aware ka sa mood ng iba. Nagiging maingat sa bawat kilos at salita. Lumalaki kang sanay magbasa ng atmosphere para lang maiwasan ang rejection. Ang mas delikado, kapag nasanay ka sa silent treatment, maaari mong dalhin ito sa adulthood. Maaaring tanggapin mo ito sa romantic relationships. O kaya naman ikaw mismo ang gumamit nito bilang paraan ng pagkontrol dahil iyon ang nakasanayan mong pattern. Pero mahalagang maintindihan ito. Ang healthy conflict ay may komunikasyon, may paliwanag, may pag-aayos.
Ang silent treatment na ginagamit para parusahan o manipulahin ay hindi simpleng paglamig. Ito ay withdrawal ng emotional connection para pilitin kang sumunod. Kapag naramdaman mong ginagamit ang katahimikan laban sa iyo, hindi ibig sabihin na ikaw agad ang may kasalanan. Minsan ito ay taktika para ikaw ang unang mag-sorry kahit hindi malinaw ang problema. Ang paghilom ay nagsisimula sa pagkilala na ang communication ay karapatan mo, hindi premyo na kailangang paghirapan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi ka ginagawang invisible para lang matutong sumunod. 10. Paano ka hinuhubog ng toxic family nang hindi mo namamalayan? Hindi mo napansin kung kailan nagsimula. Wala namang isang malaking pangyayari. Pero pagdating ng adulthood, may mga takot, insecurities, at patterns kang hindi mo maipaliwanag. Ito ang tahimik na impluwensya ng toxic family. Ang pamilya ang unang sistema na humuhubog sa isip ng tao. Dito mo natutunan kung ano ang pagmamahal, ano ang respeto, at ano ang halaga mo bilang tao. Kapag ang environment ay puno ng control, guilt, comparison, o emotional instability, nagiging normal ito sa paningin mo. Sa psychology, tinatawag itong early conditioning. Ang paulit-ulit na karanasan sa pagkabata ay nagiging blueprint ng iyong paniniwala tungkol sa sarili at sa mundo. Kapag lumaki ka na laging kinukumpara, maaaring mabuo ang belief na hindi ka sapat. Kapag lumaki ka sa bahay na bawal magpahayag ng emosyon, maaari kang maging emotionally distant o takot maging vulnerable. Kapag nasanay kang ikaw ang tagapag-ayos ng problema ng lahat, maaari kang maging sobrang responsable kahit hindi na healthy. Ang mga pattern na ito ay hindi mo sinadya. Nabuo sila bilang paraan ng pag-survive. May tinatawag sa psychology na adaptive behavior. Ito ang mga ugali na nabuo para makayanan ng isang mahirap na environment. Halimbawa, kung ang bahay ninyo ay puno ng galit, maaaring natuto kang maging tahimik para maiwasan ang gulo. Kung ang pagmamahal ay may kondisyon, maaaring natuto kang mag-excel para makuha ang approval. Ang problema, ang behavior na nakatulong sa iyo noon ay maaaring maging hadlang sa iyo ngayon. Ang pagiging sobrang tahimik ay maaaring magdulot ng hirap sa pag-express ng needs. Ang pagiging laging achiever ay maaaring magdulot ng burnout. Ang pagiging laging available para sa iba ay maaaring magresulta sa pagkawala ng boundaries. Unti-unti, napapansin mong pare-pareho ang klase ng taong naa-attract mo. Pare-pareho ang conflict na nararanasan mo. Parang may invisible script na paulit-ulit mong sinusunod. Ito ang epekto ng unconscious patterning. Pero narito ang mahalagang punto. Ang pagkakahubog mo ay hindi permanenteng hatol. Ang awareness ang unang hakbang para mabago ang pattern. Kapag nakita mo kung saan ito nanggaling, mas nagkakaroon ka ng pagpipilian kung ipagpapatuloy mo ba ito o babaguhin. Hindi mo kontrolado ang environment na kinalakihan mo, pero kontrolado mo kung paano mo haharapin ang mga pattern na dala mo ngayon. Minsan, ang tunay na pag-grow ay hindi pagdaragdag ng bagong identity. Ito ay pagtanggal ng mga paniniwalang hindi naman talaga sa iyo nagsimula. At sa sandaling iyon, nagsisimula mong buuin ang sarili mong bersyon ng normal. Kung napansin mo, iisa ang ugat ng lahat ng kwentong ito. Hindi lang ito tungkol sa toxic family. Ito ay tungkol sa kung paano ka unti-unting hinubog ng isang sistemang hindi mo pinili. Mga paniniwalang itinanim bago ka pa marunong pumili. Mga takot na nabuo bago mo pa maintindihan ang sarili mo. Pero ngayon iba na ang sitwasyon. Hindi ka na bata, may kakayahan ka ng magtanong. May kakayahan ka ng magdesisyon. At higit sa lahat, may kakayahan ka ng putulin ang cycle. Ang psychology ay hindi para sisihin ang nakaraan. Ito ay para maintindihan ito. At kapag naintindihan mo ang pattern, hindi ka na basta-basta makokontrol nito. Healing is not about hating your family. It is about reclaiming your mind. Kung may isang realization kang nakuha sa seryeng ito, dalhin mo iyon. Pag-isipan mo. At simulan mong buuin ang sarili mong definition ng healthy. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.